Yes, good morning and happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Purihin Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat at binigyan tayo ng pagkakataon na maging ama ng ating mga tahanan. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng bawat isa sa inyo na nandito siguro kayo for the first time. At kung dito po sa bandang kaliwa ay masyadong napupuno, pwede po kayo sa gitna at saka sa aking bandang kanan. Nandito po ang Zion Pandi, okay? Bagamat hindi sila karamihan, pero minarapat nilang ang Father's Day ay celebrate nilang kasama natin. Nagpapasalamat din kami sa Panginoon sa lahat ng tumulong, ng asiwa, naghanda para sa ating water baptism noong June 12. At purihin ang Diyos sa mga mahigit 100 na nagpabaptize mula dito at saka sa 3 pang churches ng Zion Christian Community Church. Ang buhay po natin kadalasan, ang kinabukasan na hindi po nauhulahan. Hindi katulad po ng mga weather conditions natin mula sa Pag-asa kung minsan nasasabi nila ahead of time kung anong mangyayari. For example, dahil kami papunta ng General Santos City, bukas, we will be there for 2 days and a half. Tinignan ko po ang weather condition. Ang sabi, Metro Manila and the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Possible flash floods or landslide during severe thunderstorms. At pagkatapos ng sabi po, yung araw ng bukas, Martes at Miyerkules, ay halos ganun din ang sinasabi. Sana ganun po ang buhay natin, ano? Kung anong mangyayari, katulad ng weather, ay masasabi natin, next week ganito, next week ganoon. But life is not like that. Kung minsan nga, masasabi ko, hindi katulad ng weather, maybe sometimes ang buhay ay parang, maybe like an earthquake. Walang makakapag-predict. Diba? Katulad ng nangyari sa isang Christian woman, of course, narinig nyo na siguro to. Nung magkasakit siya, na-diagnose siya ng kanyang doktor, ang sabing ganoon, mamamatay ka na, ihanda mo ng iyong bahay. Baka hindi ka na abutan ng 6 na buwan. Kaya, for the first time, napakasincere niyang manalangin, umiyak sa Panginoon, lumuhod sa Panginoon, nag-fasting at dumalangin siya, Lord, ang dami ko naman pong ginawa para sa inyo, ang dami ko pang magagawa kung bibigyan mo ko ng buhay. Lord, sabi niya gano'n, mahabag ka naman sa akin, pahabaan mo aking buhay. Abay, pinagbigyan siya ni Lord. O sige, sabi niya, bibigyan pa kita ng 15 years. Wow. Kaya to celebrate yung regalo ng Panginoon na additional 15 years, naku, pinaayos po niyang kanyang mukha. Pumunta siya sa cosmetic surgeon, katulad ni Dr. Abelo at saka ng iba pa. Pinaayos niyang kanyang ilong, pinatangos ng konti. Pinaayos ang kanyang labi, pinaayos ang kanyang buhok. May pinatanggal siya sa tiyan. Talagang nag-iba ang kanyang mukha as a celebration. So nung lalabas na siya ng ospital, ng clinic, nasa kabila pa ang daan, ang kanyang sasakyan, siya'y tumawid, at samantalang tumatawid siya, dumaragasa ang isang kotse, at nabundol siya, at namatay. Tapos pagharap niya kay Lord, sabi niya kay Lord, Lord, sabi niya, hindi ba sabi mo, mayroon pa akong 15 years, bakit namatay na ako? Sabi sa kanya ng Panginoon, hindi kita nakilala eh. Of course, kahit anong gawin natin pag rito, okay, makikilala tayo ng Panginoon, di ba? Mahirap talagang i-predict. Sabihin natin, next year ganito, sa susunod na mga taon ganito. Alam ko yung kaibigan namin, dati naming young people. Talagang kami, sa amin, sa ministry namin naligtas siya, sa ministry namin lumago siya, sa ministry namin
Naging leader siya ng church natin sa Valenzuela. For a while, nasa may karamdaman siya. I was praying hard, Lord, sana masamahan pa niya ang kanyang family sa London. But this morning, I heard na kinuha siya ng Panginoon, namatay na siya. For some of you, kilala niyo siya si Joey Tripon. Very young, di ba? Very young. Only about 50s. We can never tell. Life is not like a weather. Na a day, 2 days, 1 day, or next week magkakaroon ng bagyo nasa Philippine area of responsibility. Pero sinasabi sa atin ng mga experts, kahit hindi mo alam kung kailan darating ang isang trahedya, sabi niya, experts will give warning to residents to prepare today for what could happen tomorrow. Ang paghahanda sa posibleng mangyari bukas, ang paghahanda ay dapat ngayon. Amen? Yun po ang totoo. Even now, sinasabi sa atin na kung maghahanda tayo, magtatatag tayo ng bahay, magtatatag tayo ng business, magtatatag po tayo ng buhay, dapat maging matatag ang pundasyon nito. Yun pong sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10. Nais ko pong basahin natin ito. Pwede pong tumayo tayo. Because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful. For no one can lay any foundation other than the one we already have, Jesus Christ. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials, gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value. If the work survives, that builder will receive a reward. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. Aming Diyos, gawin mo pong challenge sa bawat isa ang iyong mga salita. Sa bawat nanlalamig, gawin mo po ito parang apoy. Sa bawat na nagdidilim ang kanilang kapaligiran, gawin mo itong parang tanglaw at ilawan. Sa bawat isa sa amin, sa mga bago pa lang dito, dalangin ko, Panginoon, mayroong pagbubukas ng puso. Ang iyong Holy Spirit ang kumilos sa amin. Magbigay ng challenge sa amin in Jesus' name. Amen and amen. Please take your seats. How can we build a life that will stand the test of time? Paano ba tayo magtatatag ng isang buhay o magtatayo ng isang buhay na ito'y mananatili sa kabila ng maraming pagsubok ng ibang panahon? Tatlo pong katugunan ang nais kong tingnan natin. Number one, sisimulan ko na po sa main point natin. How can we build a life that will stand the test of time? Number one, build on the sure foundation. Build on the sure foundation. Magtayo ka sa tiyak at tamang pundasyon. Okay? Be sure ng lupa na hinukay ay solid, hindi buhangin. Ang sabi nila, kung pag-aaralan mo yung pag-build ng iba't ibang mga tower sa iba't bahagi ng mundo, halos daw yung mga tower na yon ay halos kasing lalim ng hukay ng foundation. Dapat matatag ang foundation ng mga building. Dapat ang mga nagtatatag ay susunod sa specification. Si Paul bilang isang evangelist, sabi niya, ako'y nagtatatag ng isang foundation, isa akong pioneer. Gusto niya magsimula sa pundasyon ng pananampalataya. Gusto niya simulan ang buhay ng isang tao
na ang pundasyon na hindi matitibag, hindi matitinag, hindi masisira. Ang sabi po niya sa verse 10, because of God's grace to me, I have laid the foundation like an expert builder. Dahil sa regalo ng Panginoon sa akin, sabi niya, nailagay ko ang pundasyon ng buhay katulad ng isang ekspertong builder. For God has already placed Jesus Christ as the one and only foundation, and no other foundation can be laid. Sapagkat inilagay na ng Panginoon ang natatanging pundasyon si Jesucristo at walang pundasyon na pwedeng ilagay sa buhay. Makikita po natin ang apat na katotohanan nito sa Biblia. Sa Biblia mababasa natin, Jesus is the only way. Jesus is the only name. Jesus is the only foundation. Jesus is the only mediator. Titingnan po natin yan in a more detailed way. Halimbawa po, sinasabi po ng Biblia that there is no other way except Jesus. Walang ibang paraan papunta sa Diyos kundi si Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus sa isa sa pinakasikat na verse natin sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except... Nasusundan niyo ako? Okay. Okay, I am the way, ang sabi ni Jesus, and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaibigan, kapatid, ang tanging daan papunta sa Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Ang tanging daan papunta sa presence ni God ay ang Panginoong Jesucristo. Kung ang pagpunta sa Maynila, halimbawa, ikaw ay galing ka sa ibang lugar, galing ka sa north, pwede kang dumaan ng MacArthur Highway, pwede kang dumaan ng ganito, pwede kang mag-boat, pwede ka pong mag-helicopter. Maynila rin ang tuloy. Pero sa pagpunta sa langit, sa presence ni God, sabi ni Jesus, Jesus is the only way. There is no other way except Jesus. Number 2, there is no other name except Jesus. Basahin nga natin ng malakas yun. No other name except Jesus. Sa Acts 4:12, maliwanag po yun. God has given no other name under heaven by which we must be saved. Kinuot yun ng ating worship team kanina. Kaibigan, kapatid, only Jesus has the power to save. Ang kanyang pangalan ang ibinigay sa atin para ikaligtas natin. Ang sabi po sa Tagalog, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silo ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos na ikaliligtas ng tao. Kapatid, no other name. Kahit ang mga sikat na religious teachers, whether it is a Muhammad or a Buddha, o isang sikat at minamahal na Pope, o isang sikat na religious teacher mula sa Davao, nang sabi niya ay kailangan pirmahan mo niya para ikaw makapunta sa langit. Walang ibang pangalan. Si Jesus lamang. Wala pong denomination at organization na makapagliligtas. Hindi po JIL. Hindi po CCF. Hindi po VCF. Hindi po ZCF. Hindi po GCF. Hindi po Baptist. Hindi Methodist. Hindi Independent. Ang tangi po makapagliligtas ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin siya. And no other foundation except Jesus. Kagaya po ng binasa natin, God has already placed Jesus Christ as the one and only foundation. Sabihin nyo, one and only. No other foundation can be laid. Napakaliwanag. Walang pag-aatubili. Diretsahan at tuwiran ang mga sinasabi ni Apostol Pablo. Di po ba? Hindi nagbibigay ng lugar na mayroong ibang pundasyon na pwedeng itatag. No other name, no other way, no other foundation. And of course, alam natin ito, napaka-importante nito sa isang Catholic country.
No other mediator except Jesus. Walang ibang tagapamagitan kundi ang Panginoong Jesus. Di ba maliwanag yun sa 1 Timothy chapter 2 verse 5? There is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Merong isang Diyos, may isang tagapamagitan sa pagitan ng tao at saka ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, napakalawak po ng gap sa tao at saka sa Diyos. Uncrossable. The sin gap is eternally wide. We need someone from heaven who is himself eternal to bridge the gap for us. Hindi po pwede ang taong maging mediator. Hindi po yung ministro ng isang simbahan na malalaki at matutulis ang dulo sa taas. Hindi ang mabuting pastor, hindi ang mabuting pare ang magiging tagapamagitan. Hindi rin po pwede ang comediatrix. Ang pwede lang maging tagapamagitan na pagsasamahin ang makasalanan at saka ang Diyos na banal ay walang iba kundi Jesucristo, ang ating Panginoon na nagkatawang tao. Kaya ulitin po natin ang katotohanan. No other mediator is necessary. No other mediator is possible. Walang ibang tagapamagitan na kailangan si Jesus lamang. At walang tagapamagitan na posible. Tanging si Jesus lamang. Sapagkat siya lamang ang Diyos na nagkatawang tao. Siya lamang ang pwedeng magpakasundo sa Diyos at saka sa tao. Alam nyo, noong unang mga panahon, nagkakamp kami sa beach. Minsan siguro, ang baptism natin sa beach, ano? Kailangan walang bagyo. Kasi gusto namin gawin sa beach noon, yung maglaro ka sa dalampasigan, sa beach, pagkatapos magtatayo ka ng kastilyong buhangin. Sand castles. Di ba? Palakihan, pagandahan, pabilisan. Pero alam natin, pag tumataas ng tide, pag nag-high tide na, isang salpok lang ng tubig, wala na yung sandcastle. Pero ang buhay na tinatayo natin kay Kristo, hindi po sandcastle. Matatag pag ang pundasyon ay na kay Kristo. Uulitin po natin ang katotohanan, Jesus, 5 words, Jesus only and only Jesus. Sa Tagalog, 5 words pa rin, tanging si Jesus, walang iba. Amen? Kaya, pwede nating awitin dito yung chorus ng isang sikat na hymns many years ago that we were singing. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. Tama ba yun, Marge? Thank you for playing for us. All other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Have you made the decision na tanggapin at gawing pundasyon ng buhay mo ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Secondly, how do we build a life that will stand the test of time? Build for sustained fruitfulness. Magtatag ka. Pero kailangan nang itinatag mo sa itaas ng tamang pundasyon ay yung mananatili at magpapatuloy. Okay? Hindi yung pagkatanggap mo, after that nakalimot ka na. Tingnan po natin ang verse na sinasabi nito. Alam po niyo yung isang reality? Kahit na nagsimula ka ng tama, kahit tinanggap mo ang Panginoon, kahit nung una parang ikaw ay napakatatag, pero posibleng ikaw ay malihis, maligaw. Lumihis ka sa katotohanan at ipamuhay mo ang buhay mo sa maling paraan. Even if you have started right, built a sure and solid foundation, you can make the mistake of building poor materials on top of it. Iyan po ang isang malamig na katotohanan. You can have solid and concrete and deep, strong foundation.
Grabe. Talagang pinahukay mo ng gusto. Talagang ang dami mong inilagay na pundasyon. Pundasyon pa lamang. Magtatayo ka ng 5 million peso house. Pundasyon pa lamang 1.5 million na. Talagang matatag yan. Diba? Hindi ko pa tinatanong si Sister Budji kung kumusta bang pundasyon ng kanyang bahay. Kasi sa isang araw pa natin i-bless yun, di ba? Invited ba kami? Of course naman, di ba? Pwede ka pong magkaroon ng solid, concrete, deep, strong foundation. Pagkatapos may lagay ang pundasyon, sa unang concrete pavement, sa unang concrete natin, abay ang dinugtong mo, second hand na kahoy, second hand na atip. Yung bang pag 2 taon na yun, giba ng bahay mo. Anong masasabi mo sa ganung tao? Kawawa naman, di ba? Isang kahibangan. Pero ang sinasabi po ni Apostol Pablo, Christians can be tempted to live wasted lives. Tayong mga Kristiyano, pagkatapos natin kilalanin, tanggapin ang ating Panginoong Yesus, na itatag ang pundasyon ng pananampalataya sa buhay, alam mong ikaw ay pupunta sa langit, pero hindi ka pa kinukuha ni Lord. Kalain mo, pwede ka pa palang mabuhay pagkatapos mong tanggapin si Jesus. Pwede mo pang gamitin ang buhay mo sa isang maling paraan at sa isang sayang na paraan. I know it's very sad. Ang sabi po, Christian can live wasted life. Ang sabi po sa verse 12, ang sabi rito, anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. Gold. Sino po sa inyo nagtatayo ng bahay ng hagdanan ay gold? Wala naman, di ba? Silver, jewelries, wood, or merong kahoy, merong hay, merong straw. Ang bahay na gamit ay kahoy, dayami at damo. Pwede naman sana ang matibay at mamahalin. Pero ginamitan sa pagtitipid ng mumurahin ng madaling masira. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Na pagkatapos mong tanggapin ang ating Panginoong Yesus, natatag ng buhay mo sa tamang pundasyon. Pero ano problema? Ginamit mo ang buhay na yon na nakatatag kay Kristo sa buhay na makasanglibutan. At nakinig ka sa mga katuruan na lihis sa tinuturo ng Panginoon. That's why naisulat ko rito, the wasted life is choosing a life that is cheap, mumurahin, mababaw, shallow, pinili ang mga temporary, like the old way of living, yung dating paraan ng buhay. The way of the world, the way of the flesh, the absence of values and character dictated by whims, moods, and habits. Alam niyo kung sayang na buhay? Yung alam mo na kay Kristo ka, pero sinadya mong lumihis. Akalain mong sa halip makinig ka sa salita ng Panginoon, take time to read the Word of God. Umuupo ka kung minsan sa harap ng telebisyon at pinakikinggan mo pa yung mga preachers na alam mo nang hindi Kristiyano, na kahit sa TV nagmumura sila. At pinipili mo pa rin ang dating pakikisama. At nakadepende ka sa iyong mood. Nakadepende ka sa iyong hobby. Paraan ng sanglibutan. Sayang na buhay. Nagiging unfaithful tayo sa salita ng Panginoon. Alam po nyo, bilang isang pastor, napakahirap pong makipag-deal sa mga tao na natatag na sa pundasyon, tumanggap na sa Panginoon. Alang hirap po nilang kausapin pag sila'y nalilihis. Bakit? Hindi mo na sila pwedeng iligtas kasi alam nila ligtas sila. Hindi mo na sila pwedeng pagsabihan kasi yung sasabihin mo alam na nila.
That's why it's so difficult to deal with them. But nasasaktan ka because you know they are wasting their lives. You know, paminsan-minsan, pinag-uusapan namin ano bang problema sa pangangaral ng mabuting balita. Yung sabi namin, ng mga Kristiyano, hindi ganong alam ang gospel. Sabi namin kung minsan, sa ibang bansa, inuusig ang mga Kristiyano ang hirap. Sa United States, kung saan marami nang hindi naniniwala sa Panginoon at saka sa Biblia. Pero alam niyo kung minsan anong problema sa church? Yung mga Kristiyanong hindi nabubuhay na parang sila hindi sila nabubuhay para sa Panginoon. Kaya ang church po tinawag na the body of Christ. At kung minsan ang church ay nagiging kahihiyan ng Panginoon, embarrassment sa Panginoon. Because we're living wasted lives. But Christians must choose to live the whole life in the wasted life. Now, if anyone builds on the foundation with gold, silver, precious stones, ano yung pwede natin gamitin? Silver, precious stones. Hindi dayami, hindi kahoy. Silver and precious stones and gold. Ano po ba yung life na parang gold ang ginamit mo? Nang tawag ko the golden life. Okay? Ito po the life of truth, the life of values, the life of priorities, the life of great choices, a life with sure destination and a clear direction. Ito'y buhay po sa katotohanan ng salita ng Diyos, buhay na may tamang pagpapahalaga, buhay na mayroong prioridad, buhay na pinipili ang mga bagay na talagang tama, buhay na tiyak kanyang pupuntahan, pero maliwanag ang kanyang dinadaanan. Maraming Kristiyano, alam nila, pupunta ng langit. Pero bakit ganyan ang direksyon mo? Bakit ganyan ang kilos mo? Parang hindi ka pupunta ng langit, di ba? You can choose the golden life, the life of values and truth and priorities. Mga kaibigan, mga kapatid, ang sarap maging Kristiyano sa Pilipinas sa ganun pa, sa inyong generation. Halos walang pag-uusig. Minsan pinipintasan ka ng mga kasambahay mo, pero okay lang yon. Minsan, dahil hindi Kristiyano mga magulang mo, sige, hindi kita bibigyan ng pera. Wala ka namang pasok sa school ba't bibigyan kita ng baon? Okay lang. Napaka-minor. Di ba? Sabi ko sa inyo sa baptism pag nababalitaan nilang isang sikat na artista ay naging Christian, magtatanong yung ibang kwan, saan ba siya nag-a-attend? Aser siya sa church na yon. Ay siguro mag-volunteer din akong maging aser. Pagdating doon, hindi naman nag-a-aser, nagpapamirma lang ng... Di ba? It's so easy. So many popular, so many rich people are becoming Christians. Parang masasabi natin, it's the golden age of Christianity in the Philippines. Ang mga sinulat ng mga kanta ng mga Christians ay sikat na sikat sa lahat ng tao. Mga kaibigan, it is possible to misuse or waste a life, but it is also possible to win in a life. Posible pong masayang-sayangin ang buhay mo, pero posible naman na manalo ka sa buhay mo sa pamagitan ng pamumuhay na puspos at buo sa Panginoon. Your life can be a platform for God to do His mighty work, or a platform for the devil to do his dirty and destructive work. Kaibigan, tandaan niyo to. Ang buhay natin ay pwedeng maging entablado para sa Diyos, para magawa niya ang dakilang mga bagay sa atin. O pwedeng maging entablado ni Satanas, gagamitin kanya para gawin ang kanyang marurumi at masasamang gawa. Kapatid, get rid of excuses. Discard alibis and rationalization. Tanggalin nyo na yung attitude na, I cannot do it. Sabi ng Panginoon, you can do it. How do you build
a sure or solid foundation and sustained fruitfulness. Number 3, build for a secured future. Build for a secured future. Magtatag ka ng may katiyakan na pagharap mo sa Panginoon, pasado at approve ang buhay mo. Okay? Ano pong sinasabi? Mahaba po ang verses dito. Ang sabi po sa verse 13, but on the judgment day, sabihin nyo, judgment day, fire will reveal what kind of work its builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Sa panahon ng paghukom, parang po yung magsasabi kung ano ang inilagay mo sa pundasyon ng ating Panginoon Jesucristo. Kung anong naging value ng iyong buhay. At ang sabi sa verse 14, if the work survives, that builder will receive a reward. Sino sa inyo na alam niyong sa paglilingkod niyo sa Panginoon, alam niyong pagdating mo sa harap ng Panginoon, tatanggap ka ng gantimpala. Amen. Alam ko yun ang gusto natin. But, ang sabi po sa verse 13, but if the work is burned up, pwede pa lang yung lahat ng ginawa natin masunog, mawawala ng silbi. If the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, pakinggan nyo mabuti, but like someone barely escaping through a wall of flames, maliligtas naman yung nagtatag, maliligtas ang buhay mo. Pero para kang nagdaan sa apoy. Your life will be tested even now. Meron pong dalawa yung dapat pakinggan, yung mga test natin. Una yung the test of trials, yung mga pagsubok. Meron kang matinding pangangailangan. Tapos merong may sakit sa bahay. Alam mong ikaw ay may karamdaman. Tapos merong pagsubok sa iyong relationships. Nagka-jowa ka ng hindi ganong mahal ang Panginoon. Matinding pagsubok yan. Pero palagay ko mas kamag-anak yan ng pangalawa, the test of temptations. The test of temptations. Yung temptation po, yung tukso, yung mahilig ka sa shortcut, mahilig kang mandaya, mahilig kang kumuha ng hindi sa iyo, mahilig kang i-violate ang pakikipagkasundo mo sa iyong kapwa, mahilig kang magsinungaling about anong ginawa mo kagabi. Bakit late ka sa church? Napuyat po ako eh. Ba't ka napuyat? Wala, talagang marami akong iniisip, hindi ako ganong nakatulog. Yun ba talaga? Diba? At ang mga trials, ang mga temptations, darating sa atin in varying signals, parang bagyo. Signal number 1, number 2, number 3, number 4. At kung minsan magnitude, parang earthquake. You can pass or you can fail. Pwede kang mabuhay na walang silbi. Pwede kang mabuhay na sira ang buhay mo para sa kaharian ng Diyos. Pero pagdating po ng araw ng paghukom, pagbibigay natin ng pagsusulit sa ating Panginoon, kahit sinayang mong buhay mo, maliligtas ka pa rin. Yun po ang sabi ng verse. Basta talagang ikaw ay na kay Kristo, si Kristo itinanggap mo, nagsisika ng iyong kasalanan, siya naging tagapagligtas mo, nasa tamang pundasyon ka, maliligtas ka. Pero lahat ng ginawa mo, na wala ng gantimpala, nasunog, sinayang mong buhay mo. Anong ibig sabihin ng will suffer loss? Suffer great loss. Ang ibig lang po sabihin, bagamat ligtas ka, pero luging-lugi ka. Sayang na sayang ang buhay mo. You wasted it. You are useless for the kingdom of God.
Isang buhay na walang gantimpalang tatanggapin at walang commendation, walang compliment mula sa Panginoon Jesus. Kung sa school pa, pasangawa. Kasi ang grade mo, 74.75%. Sabi niyo, Pastor, ba't pumasa yan? Round off lang. Alam niyo naman yan eh. Kaya nga pasang-awa kasi ni-round off na lang eh. Otherwise, hindi talaga papasok eh. Ano? Ginagawa po ba yan ngayon? Engineer at saka math teacher? Napakalungkot eh, di ba? Malungkot na buhay. Of course, samantalang andito tayo, araw po ng paghahanda, araw-araw, pwede nating sabihin ng Panginoon, ang ating paglilingkuran, siya ang ating pararangalan. Sapagkat hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay sa mundo, kung kailan tayo aharap sa Panginoon, sa luklukan ng kanyang paghuhukom. We don't know when we're gonna face the Lord in the bema or the judgment seat of Christ. Kasi nasabi siya, Pastor, bata pa ako, matagal pa yan. Pastor, gusto kong tumulad kay Brother Jess, tsaka kay Sister Lilia, at tsaka kay Brother Vic. I wish we can do that, ano? May nabasa ako at nais kong magwakas dito. Mula sa kaibigan kong bishop, si Bishop Chito Ramos. Nagbigay siya ng very, very sad news. Sabi po niya sa kanyang balita, isang minamahal naming brother-in-law, former vice mayor, and many times municipal councilor ng San Francisco, Quezon, a man na talagang malinis, man of integrity, dedicated husband, father of 3, grandfather of 2, namatay kaninang umaga, an hour ago, ang sabi niya, 7 a.m., June 15, 2024. He was 74. Bigla akong tanong ni Pastora nung kinukwento ko to. Halos magkaedad kayo ha. Parang sinasabi niya, mag-ingat ka. Tapos sasabi niya, magpa-check up ka ha. May idea kayo kung ano mga pinag-uusapan namin sa bahay. Ano? Paano po siya nangyari yun? Nagising siya nang masyadong masakit ang kanyang likod 2 days before that. Pumunta sila sa Lucena for check-up nung araw na yon, the other day. Pagkatapos ng maraming test, na-discover nila na meron siyang bleeding sa kanyang liver. So nagkaroon kaagad ng immediate surgery para mapigil po at maisara yung bleeding part ng kanyang liver. Pero ang surgery, na-reveal na meron siyang liver tumor that has ruptured. Dinala po siya sa ibang hospital, pero ang kanyang BP biglang bumagsak. Dinala sa ICU, but he never recovered. At ito pang note ni Bishop bago siya naoperahan, sabi niya, napakalakas niya. Napakalakas tumawa. Kausap niya ang kanyang mga pinsan. And then that morning after, wala na siya. Nung isang araw, nagpagupit ako. Halatado ba? Pagupit ako. Kaya napilitan po akong magpagupit. Kasi nung naliligo ako sa swimming pool, Father's Day naman, pagbigay niyo na ako sa ating baptism. Kasabay ko yun, kasi kasama ko yung mga apo namin. Tapos kasabay ko yung 2 bata na English speaking din, katulad ng aking mga apo. Di sila marunong, nakita niya, nung naligo ko sa swimming pool, gumano ng buhok ko. Nakita siguro niya yung maraming puti. Sabi niya, what happened to your hair? Sabi ko, I'm gonna have haircut tomorrow. Don't worry. Nagpagupit po ako. Nung nagpapagupit ako, sabi ng aking barber, siguro naghihintay siya ng malaking tip, ano? But I tip very well. Okay. Tapos sabi niya, Pastor, sabi niya, alam niya, Pastor ako
Madalas ka bang maglakad dyan? Sabi niya gano'n. Nag-exercise ka ba? Disiplinado ka ba? Oo naman, sabi ko, nag-stretching ako, regular and everything. Talagang kailangan niyan, kitang-kita sa katawan ninyo eh. Sabi ko sa kanya, ang totoo, ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Yung mga nakikita mong ayos sa labas, pero sa loob pala ay may matinding problema. Pero sa takdang panahon ng Panginoon, mangyayari, patatapos ang buhay sa lupa at haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. At pagdating noon, handa ka ba? Ang buhay mo ba'y nasa pundasyon ni Kristo? Si Kristo ba'y nasa sayo? Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Mga tatay, kayo nagtatag ng pamilya at nagtatatag ng pamilya. Pero alam natin, dapat ang buhay natin ay maging matatag. At dapat nakatatag, nakatayo kay Kristo ang buhay natin. Paano natin gagawin yon? Si Kristo ay pumatay, siya namatay para sa ating kasalanan, pumunta siya sa krus ng Kalbaryo, nagtigis ng kanyang dugo, ibinigay ang kanyang buhay, binayaran ng ating kasalanan upang maging Panginoon at tagapagligtas natin. Hinahamon kita sa pangalan ni Jesus. Buksan mo ang puso mo sa Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. Sabi ng salita ng Diyos, pag si Kristo itinanggap mo, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ikaw ay nasa tamang daan. Ikaw ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Hindi ka nakahatulan. And then pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Yesus, tiyakin mo na mabubuhay ka para sa Kanya. Upang pagdating ng takdang panahon, haharap ka sa Panginoong Yesus, sabihin mo sa Kanya, Lord, salamat. Nasa sayo ako. Kung narito ka for the first time, gusto kong isa-alang-alang mong bagay nito. At samantalang inaawit natin ang awit na to, nais ko i-consider mo, Lord, ako ba'y talaga sa iyo na? Ikaw ba'y talagang tinanggap ko na sa aking puso? Let's sing this song.